Andito na naman po ang inyong kababayan dito sa Poland. We have some updates, okay? So, for applying the work permit now, it's not so easy kasi ang dami ng requirements ng Uzhon Voyevodsky. So, Uzhon Voyevodsky is the immigration office here in Poland. So, normally they are asking before, pag mag-a-apply ka ng work permit, passport lang, and certificate or valid certificate, something like that, for the profession na ina-applyan mo. Ngayon, ang dami na nilang hinihingi. Kung ang worker ay nandito na sa Poland, so humihingi sila ng work permit, humihingi sila ng certificate of employment, at saka iba pang additional requirements. So, it's not easy also sa worker at saka sa company para para makakuha ng work permit. It's not that easy anymore. So, kailangan yung mga documents na isasubmit mo is tama. Kasi, kung kulang ng isa doon, tumatagal. So, it takes long process. And pag minsan kinakancel nila. So, sa mga employer, magbabayad na naman kami for additional 400 zloty para sa application ng work permit pag na-cancel to. Pag hindi agad na ibigay yung mga requirements na hinihingi nila. So, yun yung mga pagbabago ngayon dito sa malaking pagbabago. Dati na namang hinihingi yung mga yon, but hindi masyadong pinagtutuunan ng pansin. Madali lang marilisan ng work permit before, kahit isa lang doon ang mga isubmit mo, kahit nga walang contract of employment or wala yung dating work permit. Pero ngayon, kailangan na yun. Ganun na kahigpit. So, yun yung mga requirements ngayon sa pag-apply ng work permit. Hindi na ganun kadali. So, and pag hindi na ibigay lahat, immediately, yung hinihingi ng Uzhon Voyevodsky, nagkakaroon ng process na lapsing. Naglalapse yan. It's either ika-cancel nila or magtatagal. Kaya lalong tumatagal ang mga work permit. So far, wala pa rin mabilis na releasing ng work permit. Hindi pa rin natutupad yung sinasabi nila mas mapapabilis na ngayon. No. Same as sa mga TRC, so tumatagal din pag hindi kumpleto yung mga documents. Lalong tumatagal. At saka lalong mahigpit na ngayon. Pahigpit, lalo na sa mga TRC application. So, yun. So, next time, I'm gonna discuss yung sa mga TRC application kung paano ang pag-a-apply, kung paano yung process, and how long na ba talaga ngayon. So far ngayon, kaya ang daming nahuhuli, is because ang dami ng illegal. So, yung mga mahihilig, lahat naman tayo mahilig, gusto malaki ang salary. But come to think of it, pag malaki ang offer sa inyo, you need to ask, paano yung tax? Paano yung SUS? Unless, yun ang nakalagay sa work permit ninyo at yun ang nakalagay sa kontrata ninyo. Kasi pag minsan, pag may mga nare-receive kayong mga pera na hindi naman nakadeclare sa kontrata ninyo at especially pumasok sa bank account ninyo, questionable yon. Saan nyo nakuha yung pera? Bakit hindi kayo nagbayad ng tax? Ano yung declaration ng perang na-receive ninyo? So, yun. Kasi lahat yan nagbe-base sa salary na nasa kontrata ninyo at sa work permit ninyo at sa mga annexes ninyo. So, yun lang. Kaya minsan, nagtataka yung lahat. Mostly, they've been asking bakit nakakaltasan or bakit may mga summon na dumadating sa kanila. Palibasa wala silang nare-receive na letter kasi nga palipat-lipat sila ng company. So, magugulat na lang sila, may kaltas na, then hindi naman ma-explain. Minsan, sasabihin lang ng bank tax or penalty, something like that. Kaso, wala sa inyo yung papel kung bakit kayo na penalty, kung bakit kayo nabawasan sa tax. So, yun. Bakit nabawasan yung bangko ninyo gawa ng tax? Kasi, sometimes, yung mga undeclared money, especially kung yung bank ninyo ang nakadeclared sa government na doon
So, yun ang chinecheck nila. So, be careful. Always ask about your contract, about your work permit, about the declaration. Lagi kayong magtatanong. Hindi porket malaki yung offer sa inyo, goods na yon. Kasi in return, hindi nyo na malaya, nakalipat na kayo na ibang company, saka palang binabawi. 1, 2, it will counts 3 years sometimes bago ninyo malaman. So, bago ninyo maisip kung saan, paano, bakit nangyari yon, is lumipas na. So, hindi na ninyo ma-check kung saan. Isa pa, hindi kayo nakaka-receive ng mga letter from the tax office kasi nga, naglipat-lipat na rin kayo ng bahay. So, yun, yung registration ng house ninyo. Kasi normally, at pinaka-importante, naka-registered kayo dito sa Poland. Number 1 yun. Isa sa pinaka-important things. Registration ng ninyo dito sa Poland is not PESEL. PESEL identification number lang yun. Ang registration is registration kung saan kayo nakatira, is very important. It's different sa PESEL. So, to be clear, ang registration sa Moldavanie at saka PESEL, it's not the same. Okay? I will explain next time what is the difference between these two. So, for now, bye guys.